Hindi isang parada, kundi isang uri ng panalangin at pagpapahayag ng pananampalataya sa Diyos. Ito ay nagsisimula at natatapos sa simbahan, sa gisag na ang Diyos ang simula at katapusan ng lahat. Ang unang bahagi ng prosesyon ay ang buhay ministeryo ni Jesus. Ito ay sinisimulan sa kanyang pagbibinyag sa Ilog Jordan at sinusundan ng mga mahalagang tagpo at himala sa kanyang ministeryo. Kasama rin dito ang mga banal na taong naging bahagi ng kanyang ministeryo sa lupa. Pagkakahabiling sa kanya ni Jesus ng Santa Iglesia. At ikaw, Simon, ay tatawagin Pedro, na ang ibig sabihin ay bato. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. Ibinibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Ang iyong bigkisin sa lupa ay bibigkisin sa langit, at ang iyong kalagad sa lupa ay kakalagad din sa langit. At dahil dito, si San Pedro naging kauna-unahang Santo Papa ng Santa Iglesia Katolika. San Simon Pedro Apostol. Sila din ang naging saksi sa pagbabagong anyo ni Jesus sa mundo. Si Santiago ang naging tagapahayag ng Ebanghelyo sa Espanya. Siya ay namatay na isang martir sa pamamagitan ng paghugot ng kanyang ulo. Santiago el Mayor y Apostol. San Andres Apostol. Si San Andres na anak ni John ay isang martirista. San Felipe Apostol. Katulad ni San Pedro at San Andres, si San Felipe ay nagmula sa Bethsaida. Sinasabing isa din siya sa mga saksi ng ipahayag ni Juan Bautista na si Jesus ang Kordero ng Diyos, at siyang tinawag ni Jesus na maging apostol isang araw makalipas sa pagtawag ni Pedro at Andres. Bartolome Apostol. Ang pangalan ni San Bartolome ay laging naiuugnay sa pangalan ng apostol na si San Felipe, sa kadahilanang ang huli ang siyang nagpakilala sa kanya sa Panginoong Jesucristo. Ayon sa tradisyon, matapos ang pag-akyat ni Jesus sa langit, nagtungo sa India si San Bartolome upang ipangaral ang San Mateo Evangelista y Apostol. Si Santo Tomas ay isa sa mga masugid at tapat na alagad ni Jesus. Noong mabalitaan ni Jesus na namatay na si Lazaro, si Tomas ang nagpanukala sa mga apostol. San Judas Tadeo Apostol. San Simon Apostol. Natatala sa lahat ng apat na ebanghelyo ang pangalan ni San Simon. Santiago el Menor y Apostol. Si Santiago Menor ay isa sa 12 anak ni Alfeo. Santiago el Menor y Apostol.
San Matias Apostol. Si San Matias ay isa sa 72 disipulo ni Jesus at nakasama ng mga apostoles. El Bautismo de Jesus. Si Jesus ay nagtungo sa Galilea, sa ilog Jordan, upang El Milagro en Cana. Dumalo si Jesus, ang kanyang ina, at mga alagad sa isang kasalan sa Cana. Sa hindi inaasahang pangyayari, ay naubos ang alak na inihanda para sa mga bisita. Nang malaman ito ng ilang Maria, nilapitan niya ang anak upang la multiplicación de los panes y peces. Umakyat sa isang mataas na pook si Jesus upang napakita niya Señor Transfiguración. Isinama ni Jesus si Pedro, Juan, at Santiago. Los niños con Jesus. Sinabi ni Jesus sa mga alagad, nagpahinga si Jesus sa balon ni Jacob sa bayan ng Samaria. Doon ay nakatagpo niya ang isang babaeng Samaritana. Kinausap ito ni Jesus upang humingi ng tubig. Nagulat ang La Samaritana con Jesus. Santa Potina. Si Santa Potina ang babaeng Samaritana na kinausap ni Jesus sa balon ni Jacob. Sa tagpong ito, ipinahayag ni Jesus kay Santa Jesus en la casa de Marta y María de Betania. Dumalaw si Jesus sa tahanan ni Marta. Noong mabalitaan ni Jesus ang pagkamatay ng kaibigan si Lazaro, ang kapatid ni Marta at Maria ng Betania, nagtungo siya roon upang puntahan ang Kami ay aming makakain sa araw-araw at patawarin kami sa ating mga kasalanan sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin at huwag po kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Ang pagtuturo ni Jesus ng Ama namin. At ay nagsisigawan, O sana anak ni David, mapalad ang pumarito sa ngalan ng Panginoon, O sana sa kaitaasan. Ang maluwalhating pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Ang maluwalhating pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Bago ang hapunan, kumuha si Jesus ang paghuhugas ng paa. Noong nagsena ni Jesus, panahon iyon ng Pasko. Maria, ina ni Juan Marcos. Si Maria, ina ni Juan Marcos, ay isa sa mga babaeng tagasunod. Isinama ni Jesus sina Pedro, Juan at Santiago na rin si Jesus. Ang mga anak ang pagkakanulo ni Judas kay Jesus.
Senyor Cautivo. Ang paglilitis kay Caifás. At dinala si Jesus kay Caifás kung saan nag-ipon-ipon ang mga saserdote. Sila ay nagsiharap sa mga saksi. Ang pagtanggi ni San Pedro. Samantala, sa labas ng bahay ni Caifás, isang babae ang nagtanong kay Simon Pedro, "Hindi ba ikaw ay isang talaga ni Jesus na taga Nazaret?" Agad daw sumagot si Pedro, "Ang pangungutya ni Herodes. Sapagkat si Jesus ay isang Galileo, siya ay dinala kay Herodes upang litisin. Lubos na ikinatuwa ni Herodes ang pagdating ni Jesus, sapagkat marami na siyang kagamalakang narinig tungkol sa kanya. Ang paghampas sa haliging bato. Pagbalik mula kay Herodes, tinipon ni Pilato ang mga nag-uusig kay Jesus at sinabing, "Senyor, desmaya. Si Kristo ay napuno ng sugat mula ulo hanggang paa, dulot ng mga magupit na kanyang tinanggal. Sa labis na pagod, hirap, sakit at pangihina, mga senturyon, tinubaran at dinamitan ng isang balabal na pansundalo. Ipinutong sa kanya. Nagsiluhod ang mga kawal sa harapan ni Jesus, palibak na napagsabing ang gapos sa sinyang kapos." Senyor de Paciencia. Paciencia. Eche homo. Matapos na ipahugupit si Jesus, muli siyang ang paghatol ni Pilato kay Jesus. Naging kaugalian ng mga palaya ng isang bilanggo sa tuwing sasapit ang pista ng Pasko. Hatol ni Pilato kay Jesus. Ang pagyakap ni Jesus sa banal na krus. Ang imahe ni Jesus na nakayakap sa krus. Ang pag-aatag ng krus kay Jesus. Matapos mahatulan, si Jesus ay kinuha ng mga kawal. Sa kanyang balikat ay iniaatang. Ang unang pagdaraba. Sa bigat ng krus na kanyang pasan-pasan, dala ng hirap at sakit na nagarama, si Jesus ay nakihina at nadaba sa unang pagkakita. Senyor Nazareno. Ang Senyor Nazareno ang pagtulong ni Simon Sirenio kay Jesus upang hindi mawian ang buhay si Jesus. Sa daan papuntang Golgotha ay nasa lubo ni Jesus ang babaeng si Veronica. Sa kanyang kabutihang loob, si Santa Veronica ay pinagpala. Sa ikalawang pagkakataon, si Jesus na tumatalis ang mga kababaihan ng Jerusalem. Ngunit kanyang sinabi sa mga ito,
Mga anak ni Jesus, ang mga babaeng taga-Jerusalem, at ang pagtanggi ni San Pedro. Ang ikatlong pagkarapa ni Jesus. Sa bigat ng krus na pinasan patungong Golgota, si Jesus ay Hinubaran ng damit si Kristo. Nang makarating Senyor de las Penas. Sa sandaling ito ay tinanggap ni Jesus na maluwag sa kanyang kalooban ang kanyang kapalaran. Ang pagpapako kay Jesus sa krus. Nang matapos kumaran, ay inihiga nila sa Santo Cristo, unang wika. Habang si Jesus ay nakabayubay sa krus, siya ay nilibak at kinutya ng mga taong naroon. Kung ito sa kanyang ina at ang pinakamamahal na alagad, Ang panagbuhay ni Jesus sa krus, ika-anim na wika. Nang matapos makainom ng alak, ay sinabi ni Jesus na ang pagsibat ni San Longino sa tagiliran ni Jesus. Nang makita nila na si Jesus ay patay na, San Longino. Si San Longino ang pinaniniwala Ang pagbaba ni Jesus mula sa krus. Kasama La Piera. Ito ang larawan ng kaawa-awang inang si Maria. Nasa kanyang mapagkalingang mga bisi ay nahing-nayang wala ng Jesus. Nagpaibaba si San Jesus. San Jose ay nabuhay. Ang kapatid ni Marta at Maria na taga-Betania. Siya ang malapit na kaibigan ni Panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. sinabihan ni Jesus na huwag maging abala sa mga bagay na hindi ng paa ni Jesus gamit ang mamahaling pabango at nagtuyo ito sa wala ni Herodes na si Kusa bilang isang upang makatulong sa mga pangangailangan ng mga ni Jesus. Siya ay isa sa mga babaeng taga-Galilea na naghanda sa katawan ni Jesus. si Santa Maria Cleofe ay asawa ni Cleofas at ina ni Santiago. Si Santa Maria Salome ay isang pinaniniwalaang kapatid ng mahal na Birhen. Siya ang Santa Maria Magdalena. Si Santa Maria Magdalena ang babaeng pinagaling ni Jesus Santo Elcher. Sa hindi nalayo ang buhok mula sa Golgota, si Jesus ay inihatid at inilay sa isang libingo at pinagkaloob ni Jose na taga Arimatea. Sa poong na ito, samantalang mamalagi ang katawan ni Jesus hanggang sumakit ang kanyang muling pagkabuhay.
Ang lista na dinanas ng kanyang anak na si Jesus. Ang Mater Dolorosa ay larawan ng katatagan ng pananampalataya sa Diyos kung saan ipinapakita na sa kabila ng mga lungkot, pagsubok at balakid sa buhay, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako sa liwanag at tuwa ng muling pagkabuhay. Mater Dolorosa.